Hindi ko sinasabing um, mali ang desisyon ni VP Sara Duterte dito kay Amy Marcos, ha. Pero pwede siyang magkamali uli. Ulitin ko, hindi ko binababaho si VP Sara Duterte. Pero gayunpaman, hindi ko pwedeng sabihin na perpekto ang lahat ng kanyang desisyon. Maaaring magkamali, maaaring tama. Depende na po yan sa inyo kung anong interpretasyon nyo. Depende na rin yan sa mga gagawin niya. Pero isang sigurado ko, walang perpektong tao. Ang lahat po ng tao ay maaaring nagkakamali. Kaya nga po dapat timbangin natin ang lahat ng ginagawa ng tao. Whether we are a supporter of this person or not. Timbangin po natin. Huwag po tayo maging bulag. Basta ginawa niya, kailangan kami din ganun. Hindi ko dapat ganun. Timbangin natin. Kasi, tandaan ninyo, dahil sa ganyan yung ugali, napahamak ang bayan natin. Hello? Meron mo bang nakikinig? Meron mo bang nakikinig? Dahil sa ganyang klaseng kaugalian, na hindi kasi in-endorse naman ni VP Sara Duterte si Marcos noon eh. So doon kami, may tiwala kami. Ano nangyari sa bayan natin? Sana nga kung kayo lang mga nagtiwala ang tinamaan ng lintik na gobyernong to eh. Hindi. Masakit ho. Real talk ho tayo ha. Masakit ho ito mga sasabihin ko ngayon. Pero nagkamali na tayo. O kayo pala in particular. Noon sa pagtiwala ni VP Sara Duterte kay Bongbong Marcos. Nagkamali na tayo nun. Nagkamali na kayo pala. Sorry, hindi pala ako kasama dun. Hindi ko ito dinidiin para to rub it in. O para sabihin lang, hindi, tama kami, perfecto kami kayo, hindi. Hindi ang punto ko, hindi yun. Ang punto ko lang, matuto na tayo. Last 3 years lang po yun. 2022 lang po yun. Hindi na ho tayo matuto uli ngayon. Pambihira. Ang bilis naman natin makalimot. Ang bilis naman nating nakalimot na ang isang VP Sara Duterte ay humingi ng patawad sa ating mga Pilipino dahil sa nangyari na yun. Ulitin ko, hindi ko sinasabing masamang tao si VP Sara Duterte, hindi ko sinasabing mali ang kanyang desisyon sa lahat ng bagay, hindi yun ang sinasabi ko dito. Ang sinasabi ko, matuto po tayong tumimbang. Tumimbang po na naayon sa talagang tunay nating pinaglalaban. Huwag po nating makalimutan mga kababayan. Ang pinaglalaban natin dito ay ang bayan. Nagkataon lang ang mga Duterte, particular na si Tatay Digong, ang nag-ayos ng ating bayan. Kaya natin sinusuportahan siya. Yung anak niya, ganun din ang ginagawa. Totoo din. Sinusuportahan natin si VP Sara Duterte na ayon ito sa gusto nating mangyari sa ating bayan na magkaroon ng tunay na public servant. Hindi yung mga hipokrito, mga magnanakaw na government official. Kaya tayo sumusuporta sa mga Duterte. Wag po nating kagad isipin na kaya tayo minsan na napaparatangan na medyo ng ibang mga tarantado na sinasabi nila keso daw tayo ay masyado mga panatiko. Kasi nga minsan, hindi na natin tinitimbang. Ito na naman tayo. Dumating si Senator Amy. Kung papansinin ninyo, natatawa nga ako eh. Every time tinitingnan ko yung pasensya na ho, dun sa commercial na itim. Tila ginamit yung hearing para lang talaga makakuha ng suporta etong si Amy kay VP Sara Duterte. Alam mo, isa ako sa mga pumuri doon sa hearing na yun. Marami sa inyo iba bumatikos na wala namang kwenta yung hearing na yan. Ako po, sinuportahan ko yung hearing na yun. Sabi ko nga, may nagagawang maganda ito, dapat natin suportahan. Pero na-frustrate ako, yung ginamit yung hearing para lang pala makakuha ng suporta. Ganito kasi yung senaryo mga kababayan. Tingnan natin yung sequence ng pangyayari sa Pilipinas. Sabi nga ni Malu Tiquia, nabasa ko siya sa mga sinulat niya sa Facebook.
maaring wala pa yung 10 na Duterte sa survey. Pero unti-unti na silang umaangat. Ibig sabihin nga daw doon, ang importante hindi yung sino yung naandun at this particular moment. Kasi may isang buwan pa eh. Diba? Nung sinulat niya yun, I think it was April 11 or 12. So may isang buwan pa. Ang importante daw tingnan sa isa survey ay yung direction o yung trend na tinatawag. Napakaganda ng kanyang paliwanag sa post na yun. Yung trend daw nung survey. And the trend is saying na yung Duterte umaakyat unti-unti. Ang problema ito. Habang umaakyat yung Duterte unti-unti, bumabagsak po yung alyansa. At kasama doon, si Senator Aimee bumabagsak. Yun ang senaryo eh. Bago nangyari itong endorsement na ito. Sa madaling salita, nung nagsimula ng bumatikos ng hearing bla 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 si Senator Aimee, pabagsak ko. Pawala na siya, tuluyan. Painodoro na po papunta siya sa survey. Kailangan niyang salbahin ang sarili niya. Paano niya ginawa yun? Unang-una niyang gagawin para masalba niya ang sarili niya sa bangkang palubog na ay tumalon. Tandaan ninyo, ganun o ang taong may survival na instinct, ika nga. Pag palubog na yung barko, tatalong ka na. Palubog na yung alyansa, tumalo na siya. Tapos, kailangan siyang kumapit doon sa mga umaangat, doon sa mga nakakuha ng salbabida. Yun ang ginawa ni Senator Aimee. Palubog na sa survey, bumabagsak na siya, pa-exit na siya ng pa-exit, bago pa nangyari itong lahat na ito eh. Hanggang naisipan niya, kasi wala na siyang choice. Alam niya na nasa gitna kasi siya eh. Hindi niya makuha ang loyalista, hindi niya makuha ang Duterte supporter, yung time na yun ha, para lang siya mag-survive. Para siya mag-survive, alam niyo gagawin niya? The only chance is kumapit uli siya kay BP Sara Duterte. That's the only chance para manalo pa siya. Kaya isang malaking katarantaduhan yung sinasabi niyang paulit-ulit na nakalimutan ko na nga mga kampanya. No. Sa tingin ko, binubudol na naman ho tayo mga Pilipino. Na ang dahilan ng kanyang pagkapit kay BP Sara Duterte kasi dumulubog na talaga siya kasama ng alyansa. The only chance ay yung umaangat. How do I say this? Ay paano ko, sorry not how. Paano ko to nasabi? Tandaan nyo, may mga survey na lumabas na si BP Sara Duterte umaakyat, si Bongbong Marcos bumababa. Sa katunayan, ngayong araw na ito, mayroon survey na umaangat si BP Sara Duterte at talagang palaglag ng palaglag si Escudero, si Marcos, palaglag ng palaglag. Sa madaling salita mga kababayan, simpleng-simple lang, wag na tayong paikot-ikot. Eto si BP Sara Duterte, kasama niyang kanyang Duterte, lahat ng ginawa, umaangat na sila. Si Aimee, palubog na, kasama ng alyansa. So kumapit siya ngayon kay BP Sara Duterte. Not because of the strategy na para may mga Duterte supporter na mapasok sa Senado at hindi ma-impeach si BP Sara Duterte. Bakit ho? Again, the trend is going up and we still have 1 month. Going up na po ang Duterte. Umaangat na sila. Mantakin mo, ito, this is not a joke. For a Jimmy Bondoc to go up, talagang matindi yun. Bakit? First time na kandidato ni Jimmy. For Rodriguez, for Marcoleta to get to start to go up. Matindi po yun. Tandaan ninyo. Yun merong sinasabi sa taong bayan that the trend is going up. As a matter of fact, VP Sara said that dun sa dahig. The trend now is Duterte. Kaya sumabit itong
si Senator Amy. Kasi yan na lang ang chance niya. Kasi it's either lumubog na siya ng tuluyan because he is in the middle or pumanig na siya. Saan pa siya papanig? Hindi na siya tanggap ng loyalista, hindi na siya tanggap ni Marcos, hindi na tanggap ni Lisa Marcos. Ang pwede na lang tumanggap sa kanya si VP Sara Duterte. And maybe makapersuade ng iilan to vote for her. Di ba po? And that's what's happening right now. Some of you changes your mind. Di ba? O nagbagong inyong mga utak dahil inendorso siya ni VP Sara Duterte, which is nakuha niya ngayon yun. True, pagkapit niya dito kay VP Sara Duterte.